Okay, good afternoon sa lahat. At ang ating babasahin ngayon guys ay pahayag ng chapter 4 hanggang 6. And yun nga, basahin na natin. Chapter 4, Pananambahan sa Langit. Pagkatapos kong masaksihan ng mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang malakas na pinto at narinig ko ang tinig na parang tunog ng isang trompeta. So, ibig sabihin, ang boses talaga ng Panginoon o yung mga heavenly beings ay powerful. At ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. So, ulitin ko guys, ang Bible, yung mga nakasulat sa Bible dito guys ay same information lang yan, pero iba't ibang way ng pagpapakita ng Panginoon sa different prophets or apostles or servants ni Lord Jesus Christ. Yung iba't iba lang yung way ng pagpapakita ng pangitain. At agad akong napuspos ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. So naalala ko yung vision ko guys ng alas 9 ng gabi, ng umaga pala, nung ako'y nagising, mula sa pagkakatulog. Kasi 8 na naginip, tapos 9 nagising ako. At ito yung nakita ko, biglang bumukas yung langit. Yun nga, at agad akong napuspos ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono o may biglang lumabas na trono mula sa langit. Nag-open yung langit guys. So ang napakadaming small and big lightnings sa vision ko na yon. So hindi po ako natulog noon, gising po ako. Nagising. Ang anyo niya ay maningning na parang mahahalagang batong jasper at cornalina. So, ang Panginoon po ay, di ba, binansagan siyang the very important stone na nireject ng mga builders, no? Yung si Lord Jesus Christ. Yung bato na tawag dito, itinakwil ng mga builders ay siyang pinaka-importante sa lahat ng bato. So, tayong mga tao with the power of the filled with the power of the Holy Spirit, tayo din ay mga nagniningning din na bato, mga ganun, na mamahaling bato. So, imagine sobrang daming bato sa mundo tapos isa ka doon na nagniningning. Isa ka doon na tinitingnan ng Panginoon Jesus Christ. Isa ka doon kung saan talagang nakuha mo ang atensyon ng Panginoon. Talagang ikaw yung napili sa sobrang dami. Billions. No? Pagpalagay natin, trillions, zillions, kung gaano kadami mo yung mga bato na yan. Pero isa ka doon sa nabahagian ng Holy Spirit ni Lord Jesus Christ. At para maging isang umikinang o magiging maningning sa mata ng Panginoon Jesus Christ or kahit sa iba. Pati na din ang mga gawa. Yun. At may isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. So, nung nagkasakit ako guys, na dinala, nung nakauwi na ako galing sa ospital, no, dahil yun nga yung sinabi ko na naginip ako ng 8 o'clock ng umaga, tapos nagising ako, nakita ko ang Panginoon, nakaupo sa trono. So, hindi po ito joke, dahil totoo po itong nakita ko, hindi po ito yung gawa-gawa lamang tulad ng sinasabi ng iba pang katulad ko din, ng mga believers din, no, na hindi mo akalain na katulad mo lang din, na tawag dito, parang sabihin na paggawa-gawa lang daw, something ganun. Pero ito po ay totoo. Galing po talaga ito kay Lord Jesus Christ, also known in Hebrew, Yeshua HaMashiach. Tapos, dinala ko ng, after ko po na makauwi, yun na. Yun nga po, sobrang hina pa ng katawan ko noon. Tapos, nung nasa kwarto po ako, gusto ko na matulog, talagang inaantok or pagod na pagod yung katawan ko, mahina pa siya. Bigla ako nakakarinig ng boses na unknown. Hindi mo maintindihan yung sinasabi. So yung tinatawag kong unknown na boses, unknown language. Tapos,
Hindi ko siya pinansin, natulog lang ako. So pagkagising ko, doon na ako suka ng suka, sama ng pakiramdam ko. Mas lalong nagiging masama yung pakiramdam ko. Mas lalong nagiging mabigat yung pakiramdam ko. Tapos lumabas ako sa bahay namin at nagsumbong ako kay Lord na, Lord, sobrang sama ng pakiramdam ko ngayon. Tapos tumingin ako sa langit, nakita ko ang isang bahaghari. So nakita ko isang bahaghari, sobrang ganda niya. Tapos nagulat ako, bakit kaya yung bahaghari na yun, hindi yung napakalaking bahaghari? Parang a glimpse lang ng bahaghari na pinapakita ni Lord Jesus Christ. Yun pala, ang rainbow ay sumisimbolo ng presensya ng Panginoon Jesus Christ. A promise or a covenant, yung ganon. Excuse. So yun yung nangyari, guys. So nakita ko yung bahaghari na yun. After ko magsumbong kay Lord Jesus Christ, nagpakita yung bahaghari na yun. Tapos nung nagpakita na yung bahaghari, biglang gumaan yung pakiramdam ko. And natutuwa doon ako, sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi every time talagang tinatawag mo siya, sasabihin mo yung mga problema mo, mga bigat mo sa buhay, talagang nakikinig ang Panginoon Jesus Christ. So nung mga panahon na yun, talagang ang Panginoon ay sumasagot. So I'm very grateful kay Lord Jesus Christ. Glory to God. Yeshua Mashiach. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na, sa bawat isa ay may nakaupong matanda na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. Yung 24 elders. Sila yung mga 12 apostles, 12 tribes din ng Israel. At mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat kasabay ng mga ugong at mga kulog. So, si Lord Jesus Christ ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng kulog, sa pamamagitan ng audible voice, sa pamamagitan ng parang tao, pero full of love talaga si Lord Jesus Christ. So, nakikipag-usap din siya sa isip, nagsasalita din ang puso. No, akala natin hindi nagsasalita ang puso. Andyan po si Lord nakaupo. So, nung time na narinig ko si Lord, ang lakas po ng boses ni Lord Jesus Christ. Sabi niya, huwag kang sumuko. So, yun yung pagkasabi ni Lord Jesus Christ na huwag sumuko, talagang nag-move agad yung salita niya. Nangyari agad. At hindi sinukuan yung babaeng gusto niya iligtas. Talagang tinanggap si Lord Jesus Christ. At yun, sa harap ng trono may 7 nagniningas na sulo. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos na 7 anghel ng Diyos sa trono ng Panginoon. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Diba? Sumisimbolo sila sa isang dagat o tubig, no? Sumisimbolo ng presensya ng Diyos sa ganong klaseng bagay. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Ito po ay seraphim. So sila po ay one of the highest rank na mga anghel ng Panginoon Jesus Christ. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon. Katulad naman ng baka ang pangalawa, katulad ng mukha ng tao ang pangatlo, at katulad naman ng agi-agilang lumilipad ang pang-4. Ang bawat isa ay may tig-6 na pakpak. Ibig sabihin, 4 po yung mukha nila. No? At may 6 po silang pakpak. Sila po ay mga seraphim. Walang tigil ang kanilang pag-awit, araw at gabi. Kaya kung ang mga seraphim ay bababa at nagpapakatao, sila talaga ay magaganda ang boses. Talagang ginagamit yung mga boses nila para may maganda man lang natitingnan ng Panginoon Jesus Christ sa mundo. Banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Nasa nakaraan pa lang nga, nagiging present na. Kahit nasa present, nagiging future na.
Tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang apat na buhay na nilalang sa nakaupo na trono na nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman, inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, Aming Panginoon at Diyos, garap at dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang dumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. So ang tao guys, hindi talaga nag-i-exist kung wala ang Diyos. Kahit pa nag-exist siya literal, kung wala talaga siyang Diyos, hindi din siya magtatagal sa mundo. Hindi din siya yung tipo, walang gagabay sa kanya. Pag nahihirapan siya, walang aagapay sa kanya. Walang, tawag ito, walang nag-carry ng kanyang burden. Hindi ito nagiging magaan para sa isang unbelievers. Kaya, si Lord Jesus Christ lang talaga makakagawa niya sa lahat ng mga Diyos sa mundo. Si Lord Jesus Christ na. And yun nga, kasulatan at ang kordero. Nakita ko sa kanang kamay, nang nakaupo sa trono ang isang kasulatang nakabalumbon na may sulat sa loob at labas at sinarahan ng 7 selyo. Diba? Ito yung selyong binabanggit at tawag dito, 7 selyo na dala-dala ng mga 7 anghel. At nakikita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa balumbon? Ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa, na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan, akong umiyak dahil walang natagpuang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa matatandang pinuno, isa daw sa 24 elders, sabi niya, huwag kang umiyak, tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Judah, ang anak ni David, ay nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakabalumbong. Diba? Kung hindi nagpakamatay si Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, ay hindi nagpupulpi lahat kung ano nakasulat sa Holy Scriptures. Kaya kahit na nasa present pa lang si Lord na nagtuturo pa lang siya, hindi pa lang siya pinako, nararamdaman na niya ang suffering sa krus. Kaya gusto talaga niyang tanggalin mo ito, Ama, ganun. Pero wag ang kalooban ko ang masunod kundi ang sayo. Katulad na nangyari sa atin na sinusubok. Sinusubok tayo ng Panginoon Jesus Christ, katulad din na nangyari sa kanya, grabing pagsubok. Pero hindi niya sinabi na tanggalin mo ito, Lord, ayoko nito, yung mga ganun bagay, yung paghihirap na yun. Kundi ang sabi niya na kung pwede tanggalin, pero tawag dito, yung gusto niya ipatanggal, sabi niya, tanggalin niyo po ang na ito. Pero ang kalooban niyo po ang masusunod. Diba? Ang kalooban pa rin ng Panginoon Jesus Christ ang masusunod. Madami tayong gustong gawin, madaming mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin, pero ang kagustuhan talaga ni Lord Jesus Christ ang masusunod. Yung tipong tawag dito, very inspired kang gawin ng isang bagay para sa Diyos, tapos parang nililinis ni Lord, iniiba niya yung way na yun. Tapos, yun nga, madaming tao na nalulungkot, madaming tao na parang pinanghihinaan agad ang loob, dahil yun nga, hindi naayon sa gusto nila, kung anong nangyayari sa in real life. Kung anong nangyayari sa totoong buhay, hindi naayon sa kung anong mga plano, kung anong mga desisyon, hindi naayon.
Kaya madaming frustrations, na-discourage, naghihina, madaming iniisip, no? Minsan naiinis sa sarili, minsan may mga ganung klaseng bagay. Pero lahat ng ito guys ay gawa ng Panginoon. Ito ay hinayaan ng Panginoon Jesus Christ dahil kontrolado niya ang mundo. Kahit magka-problema ka man dyan, magsangkatutak pa problema mo, magkalikuli ko man landas mo, isa lang masasabi. Ang pagmamahal ni Lord Jesus Christ ay hindi talaga nagbabago at never magbabago. Kaya kahit pa sa dami ng kasalanan ginawa natin, ang Panginoon ay He remained full of love. Hindi siya yung tipong agad-agad nagagalit, nananampal, pinapatay yung tao, guys. But instead, binibigyan niya ng pagkakataon. No? Ito mga pagsubok, Lord, pwedeng sabihin, Lord, ganito ganyan nangyayari sa buhay namin, pero mas maganda yung kalooban mong masusunod. Kasi ang kalooban ng Panginoon, mahirap man ito tingnan, mahirap man ito danasin, pero later on, it's a great blessing. Later on, makikita mo din kung bakit ganun ang mga nangyayari. May purpose ang lahat. At, at yun, to dahil kay Lord Jesus Christ, no? Sobrang hirap niya, tingin ng mga tao na, grabe naman, talagang karumal-dumal yung kamatayan niya, yung suffering niya, grabe. Siguro grabe yung kasalanan niya, no? Napapaisip tayo pag gano'n. Grabe yung kasalanan niya kasi ganyan yung nangyayari sa kanya. Siguro nagpipreach siya, hindi totoo yung sinasabi niya, kaya nagagalit yung si Elohim, gaganon yung mga Israelita. Pero hindi nila alam, guys, na yung suffering na nakikita nila ay parang yun yung gift ng Panginoon Jesus Christ para sa kanila. Yun yung gift ng Panginoon. Yung pagiging royal priesthood, no, yung kamatayan ng Panginoon Jesus Christ na nakakapagpalinis sa lahat ng kasalanan para ikaw ay makapag-serve ng malaya sa Panginoon Jesus Christ, no? Dahil yun sa banal na dugo ng Panginoon, dahil sa suffering ng Panginoon Jesus Christ. Kaya malaya tayong nakakagalaw na pagluwalhati sa banal niyang pangalan. Ngunit sinabi sa akin niya, pagkatapos nakita ko sa pagitan ng matatandang pinuno at ng tronong napapaligiran ng apat na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na ang anyo ay tulad sa pinatay na. So, tulad sa pinatay na. So nagsasalita pa sa nasa present pero nasa future na din. Nasa past pero nasa present na. Nasa present pero nasa future na. So, 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong daigdig. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakabalumbon sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatandang pinuno. Bawat isa ay may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. So talagang may lagayan po tayo ng ating mga panalangin. Lahat ng mga good works, prayers, fasting, lahat po yun may lagayan. May mangkok po, may lagayan. Yung luha nga natin, may lagayan din yan. At yun nga guys, lahat talaga ng ginagawa ng tao talaga may kapalit. Lahat ng ginagawa ng tao may reward din. So lahat ng yan guys talaga ay excited. Kung tama ang ginagawa mo, ay maganda yung magiging reward mo, di ba? At yun nga, grabe yung great reverence nila guys. Grabe magpakita ng great reverence ang mga anghel o mga nilalang doon sa langit. Kay Lord, no? Sa Panginoon. At yun nga, inaawit nilang isang bagong awit. Ikaw karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakabalumbon.
at magtanggal sa mga selyo niyon. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay itinubos mo ang mga tao para sa Diyos. Diba? Yung grabe yung tawa ng mga kalaban mo dahil ikaw ay parang, buang again, gumaganon, ginaganon yung, paniniwala mo o religion o pinaniniwalaan mo. Minamak ka. Pero hindi nila alam na ang tao na yan na ginagamit ang Panginoon Jesus Christ ay siya rin magliligtas din. No? Gagamitin din yan siya para iligtas din pa. Para iligtas yung mga nagmamak, para iligtas yung mga taong ayaw makiligtas sa Panginoon Jesus Christ. At yun nga, si Lord ang nagtanggal ng mga selyong niyon sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos. Mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. So ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pare na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos. So bakit nga ba nakakapaglingkod ang tao? Dahil yun sa banal na Espiritu ng Panginoon Jesus Christ. Kaya dahil yun sa banal na Espiritu ng Panginoon Jesus Christ, kaya ang tao po ay nakakapaglingkod, nakakapagdasal, nakakagawa siya ng mga bagay na makakapagluwalhati sa Diyos. Nakakagawa siya ng mga bagay na hindi niya nagagawa nung siya'y isang unbelievers pa o wala pang alam sa spiritual ng mga bagay. And ginawa mo sila isang lahing maharlika. Yun nga, ginawa tayo ng Lord Jesus Christ na isang lahing maharlika. Gusto niya tayo anoint. Gusto niya tayo na mapuspos ng kanyang kapangyarihan. At sabi nga ni Lord, diba, lagi ko sinasabi yan, na ang isa sa pinaka-powerful na weapon dito sa mundo ay ang taong puspos ng Holy Spirit ni Lord Jesus Christ. Ang taong talagang ginagabayan ng Espiritu. Talagang puno ng Holy Spirit, the Lord Jesus Christ. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon at libo-libong anghel. Sila ay nakapaligid sa trono sa apat na buhay na nilalang at sa matatandang pinuno. So umaawit sila ng malakas. So napakalaki ng nagagawa ng pagkanta. Di mga Christian songs, ang laki ng nagagawa sa buhay ng isang tao. At yun nga, kahit yung Jericho noon, pinapalibutan na, tapos nag-blow lang ng trumpet. Signal, nag-blow lang ng trumpet. Of course, yung nagpaikot-ikot yung mga Israelita sa panahon na yun, of course, guys, kumakanta din yan sila. Siyempre, nagbibigay kalwalatian din sila sa Panginoon Jesus Christ. And after, nung paikot-ikot sila doon sa Jericho, nag-blow ang napakalakas na trumpet, kaya yun, bumagsak ang wall ng Jericho. So ito yung kinanta nila o tawag dito, umaawit sila ng malakas. Sabi dito, ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang. Kaya madami sa mga simbahan na parang ginagawa nilang sarili nilang bahay yung simbahan. Hindi na yung bahay dasalan, hindi na nila iniisip na ito'y bahay ng Panginoon Jesus Christ. Kapag sila ay pumapasok, parang wala lang sa kanila. Kaya walang great reverence na ito yung bahay ng Panginoon, kailangan kang magkaroon ng respeto sa Diyos. Ganon. Especially if praise and worship. Talagang ikaw din ay kumakanta, sumasayaw, ikaw din talaga ay nakikipag-usap from the heart kay Lord Jesus Christ dahil alam mo siya ay makapangyarihang Diyos at nakikinig sa lahat ng mga dasal. At lahat ng mga gawa mo para sa Diyos ay hindi yan talaga yung magiging, hindi lahat ng gagawin mo para sa Diyos ay makabuluhan niya sa Kanya. So, hindi katulad ng iba na iniisip o sinasabi nila na walang kabuluhan yung paglilingkod mo sa Diyos. Ano bang mapapala mo sa paglilingkod? Sabi niya gano'n, may allowance ba kayo? May pera ba kayo? Bakit ka nakakarating sa lugar na yan? Madami silang mga ganong klaseng tanong. Hindi nila, siguro na-underestimate nilang power ng Panginoon Jesus Christ. At dahil hindi din ganun kalalim ang kanilang pagmamahal o spiritual, hindi pa talaga sila lumago sa spiritual. Kaya madami talagang tao na kung ano-ano na lang sinasabi.
Kasi nga, they lean on their own understanding at most of the time, limitado lang kanilang pag-iisip patungkol sa spiritual na mga bagay. They forgot na kahit yung mga apostles noong panahon, after yung water baptism, bigla na lang nawawala dun sa, di ba, doon kung sa ilog na yun, kung saan binaptize yung Ethiopian na yun. At yung may times pa na dinadala na lang sila bigla ng Holy Spirit sa malayong lugar, tapos bigla na silang, di ba, nag-appear doon. So, bakit i-underestimate ang power ng Panginoon Jesus Christ, di ba? Dahil ba sa pera kaya kailangan dahil ba sa pera kaya talaga tawag dito para lang makakilos ka? Kailangan ba talaga ng pera para makakilos ka? Kailangan ba talaga ng pera na madaming pondo, madaming pera para mag-evangelism ka? Di ba? Yung kapitbahay, pwede mo lakarin, etc. Pwede mo bahagian sarili mong pamilya, online, pwedeng ganun. And yun nga, ginagawa ng mga apostolis noon, guys. Di ba? Ang ginawa ng Lord Jesus Christ, sinasabihan sila, huwag kayong magdala ng kahit pera o ano man, extrang balabal. Di ba? Dalhin nyo lang yung sarili ninyo, yung may suot kayo, gano'n. Yung kasuotan, or huwag kayong magdala pa ng kung ano-ano mga bagay. Dahil si Lord na ang mag-provide. Pero ngayon, mga tao kasi, to cease to believe, kaya tatanungin ka, anong pantustos mo sa mga lakad mo, pagkain, at paano ka nakakapagpakain mga tao, diba? Dapat isipin ng mga tao na hindi tayo o tao ang nagpapakain sa tao, kundi si Lord Jesus Christ. So gusto ni Lord Jesus Christ, yung marunong kang magtiwala. Yung sa araw, ang problema sa araw na yan, o sa ganitong araw, yan lang yung poproblemahin mo the next sa mga araw. Hayaan mo na si Lord Jesus Christ na mag-handle ng mga bagay na yan. Hindi mo na yan problema. Hindi ka nga pinoproblema ng Lord Jesus Christ, no? Hindi ka nga pinoproblema ng Lord sa hininga mo, sa araw-araw mo, di ba? Hindi siya naman problema guys sa katulad ng tao. Ang gusto lamang ng Lord Jesus Christ magtiwala, matuto kang magtiwala. Huwag mong gawing limitahan ng Panginoon Jesus Christ sa mga bagay-bagay. Kasi diyan makikita talaga kung ikaw ay malaking pagtitiwala mo sa Diyos o talagang diyan ka lang ba magtitiwala sa Panginoon Jesus Christ kapag okay pa ang buhay mo, di ba? At yan, tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon, ng libo-libong anghel, sila ay nakapaligid sa trono na apat na buhay. Ayun, at tapos sa palato at narinig kong umaawit ang bawat ilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon. So, ibig sabihin, yung praise and worship talaga ay nakakapagpabago sa sitwasyon, nakakapagpagaan din sa kung anong bigat na nararamdaman ng isang tao, nakakapagpagaling din sa may sakit, nakakapagpa-inspired sa mga taong na down. Yun yung ang mga anghel daw kapag sila daw ay tinetest ng Panginoon Jesus Christ, ang ginagawa daw nila, kinakanta lang nila. Tapos, natatanggal daw yung nararamdaman nilang pait o bigat sa dibdib. Natatanggal dahil sa worship na yun. Sa nakaupo sa trono yun at sa kordero ang nagpupuri at karangalan, kaluwalhatian, nagkapangyarihan, magpakailanman. At sumagot ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatandang pinuno at nagsisimba. So, ang tunay talaga na pagsimba, guys, talaga makikita yan. Talagang nasa puso. Siyempre, kung anong nasa puso, talagang may papakita din yung sa actions. At yan, yung na-execute, pinakita ng 24 elders, yung mga nilalang nasa langit, guys. Pinapakita nilang kanilang great reverence, tunay na pagmamahal sa Diyos. Diba kahit sa mga apostoles, grabe yung pinagdaanan nila. Sa atin nga, guys, hindi pa dumanak ang dugo natin. Hindi pa tayo pinabutan ng ulo, hindi pa tayo sinusugatan ang ating katawan. So, Chapter 6 ng Revelation, nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 silyo at narinig kong sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang. Sa tinig na sinlakas ng kulog. Halika! At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya ay umalis upang patuloy na manakop. So ito po ay si Satan.
Binigyan po siya ng kapangyarihan para sakupin ang mundo. At pati na din yung mga hinira ng Panginoon. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika! Isa namang kabayong pula. So ito yung pinag-usapan natin guys noon na nireveal ni Lord. So isa namang kabayong pula ang lumitaw at ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan. So yun, nakikita na natin guys, kahit pa sabihin nila hindi pa World War III, pero nakikita na natin yung mga away-away, madami ng mga buhay na nasawi dahil sa bombahan. Nung nagsimula ito doon sa Russia. So sabi kasi ng mensahe ng Lord Jesus Christ, ang World War III ay magsisimula sa Russia. So yun, at lupa upang magpataya ng mga tao, binigyan siya ng isang malalaking taba. Nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika! Isang kabayong itim ang ay nakita ko ay may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. So, ibig sabihin ito po ay taggutom. Great famine po. At yun. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. Nang alisin ng kordero ang pang-apat na selyo, narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang, halika, isang kabayong maputla, ito po ay death, patay po. So, nagsisimula sa pananakop. Kung napapansin po ninyo, yung si Satanas na nakasakay ng pulang kabayo, nung ginagaya niya din ang Panginoon na nakasakay ng puting kabayo. So, kung napapansin ninyo, siya ang pinakapunot dulo bakit nagkakaroon ng tagutom, kamatayan, nagkakaroon ng digmaan. So, nagsisimula po ang lahat kay Satanas dahil siya ay isang mananakop. Gusto niya ng gulo. Siya po ang source ng lahat ng kaguluhan. So, nagsisimula sa isang puting kabayo na nakaupong si Satanas. Sunod-sunod na yung mga sufferings ng mga tao. Nang alisin ng kordero ang pang-apat na selyo, narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang, halika, isang kabayong maputla, ito yun, dahil sa gutom, digmaan, dahil sa suffering ng mga tao, kaya madaming mamamatay po. At aside from that, madami ding mga sakuna pinapadala dito sa mundo. So yun, ay nakasakay dito yan, isang kabayong maputla na ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot at mababangis na hayop sa lupa. Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. So dahil dito guys, sa testimony ng tao, sa evangelism, kaya sila namamatay. At sa panahon natin ngayon guys, sinusugatan ng ating puso ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Yung pagmamak nila, tinatawanan tayo pag nag-evangelize, nagagalit sila kapag sinasabihan ng katotohanan. Kaya hindi nila kayang kontrolin ang kanilang sarili, kaya sila pumapatay. O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ng mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? So ibig sabihin yung mga dugo po ng mga pinatay, mga martyr po, yung mga dugo ng mga pinaslang, sila po ay humihingi ng hustisya sa Panginoon Jesus Christ araw at gabi. Simula nung sila ay pinatay. Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod na papatayin ding tulad nila. So, ibig sabihin guys, hanggang makompleto yung panahon, kompleto yung
numbers na kailangang mamatay, na destined mamatay, yung mga taong destined nakadestinong makulong, ay makukulong, yung mga ganun. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdidilim. So ito po yun, the rapture. Ito yung the great earthquake po. Yung the big one na sinasabi nila. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit, panluksa, at ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. So ito yung katulad din ng pagkamatay ng Panginoon Jesus Christ. Nagdilim ang paligid at nagkaroon ng napakalakas na lindol. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas sa malakas na hangin. So naglaho ang langit, parang nerol po, parang scroll na nerol. Binago na ng Panginoon Jesus Christ. So, para po siyang nerolyo. At nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. So, nagbago. Grabe yung napakalakas po ng lindol. So, I don't think talaga makakasurvive. Siguro may makakasurvive. Lasog-lasog naman yung katawan. Kasi nga wala na yung Holy Spirit at hindi na mamamatay. Kaya kahit saan disgrasya, kaguluhan, kahit magkalasog-lasog, magkaputol-putol na yung katawan mo, hindi ka pa din mamamatay. Kahit gusto mong mamatay, iiwasan ka ng kamatayan. Kasi nga, wala na din ang Holy Spirit ni Lord Jesus Christ na mag-heal sa ating katawan. Bakit nga ba tayo gumagaling sa tuwing tayo ay may sakit? Diba? Aside sa ginagamot tayo, guys, dahil yun sa Holy Spirit. Diba pag halimbawa nasusugatan ka ng kutsilyo, yung kamay mo, bigla na lang din siya nag-heal. So yung, diba? Yung kahit hindi mo lagyan ng gamot or ano dyan, nag-heal lang yan ng kusa. Gumagaling siya ng kusa. Kaya ang nangyayari, guys, nangyayari ang bagay na yun dahil yun sa kapangyarihan ng Holy Spirit ni Lord Jesus Christ. So nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa. Kaya ito yung sinasabi sa Bible dahil ang mga tao ay gumagawa na ng bunker, doon sila nagtatago. Parang syudad nga yung ginawang bunker doon sa Amerika. So sa US na binalita na sobrang lawak. Ang dami nilang pinagdadalang pagkain doon. Nag-iimbak na sila ng pagkain. At nagtago doon ang mga nagtago ang mga hari sa lupa, mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman. Ito yung mga elite po itong mga tao na ito, guys. Illuminati, mga mayayaman dito sa mundo. In short, yun. Ang makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. So, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami. So, ito yung ginagawa nila. Yung sinasabing tabunan ninyo kami, it's para tawag nito. Parang gusto lang ang nangyayari kasi, syempre, nasa ilalim sila ng bundok, diba? Doon sila magtatago. Sa parang, tawag yan? Parabola. Parang gano'n. May pagka-parable. Yun, parable din naman talagang Bible. So parang doon, kasi nga doon sila magkukuble, yung mga elite, yung mga pasaway, no? Yung mga kinakalaban ng Panginoon Jesus Christ. Sabi dito, tabunan ninyo kami at ikublin ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. So, akala nila makakaligtas sila sa bunker, no? Maliligtas sila doon sa bunker. At yan, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot. At sino ang makakatagal sa harap nito, di ba? Sino bang makakatagal sa after the rapture? Sino makakatagal sa panahon na sobrang horror, no? Para siyang, sabi nga ni Lord, impyerno na horrible. Ang mangyayari after the rapture, sa gusto ni Lord Jesus Christ na hanggat buhay pa dito sa lupa, nag-aada na tayo para sa kanyang pagbabalik. Hindi na natin alintahan kung anong meron o wala tayo. Basta gawin na lang kung anong gustong ipagawa ng Panginoon Jesus Christ. At ito na din yung panahon talaga na hindi na natin pa entertain yung mga
Diba? Minsan kasi i-recall sa'yo bakit ka nagkakaganyan, pinapasok sa isip mo, yung mga bagay na nangyari noon, pinapapasok sa isip mo yun para magkasala ka. Magkasala ulit yung isip. Talagang ito, naiintindihan ko kay Lord Jesus Christ, tinitest lahat. May isa maintindihan mo o sa hindi, talagang tinitest ka na Lord Jesus Christ. Sa malito ka man o sa hindi, talagang tinitest ka na Lord Jesus Christ. Sa kung ano man ginagawa o wala ka man ginagawa, tinitest ka na Lord Jesus Christ. I-detest talaga na Lord lahat. Tunay ka ba? Tunay ka ba sa Panginoon Jesus Christ? Nagbe-wave ka ba? Nagbe-bend ka ba? Nagbe-bend ka ba? No? Parang gano'n. Mananatili ka pa din ba kay Lord Jesus Christ kahit walang-wala ka na? Kasi madami mga tao na nagsiserve kay Lord Jesus Christ, no, lalong-lalo na yung mga mayayaman. Ayaw nga nilang iwan yung yaman nila dahil ayaw nila sumunod kay Lord Jesus Christ. Dito ngayon makikita yan natin kung anong klaseng tao tayo. Tapos kung anong nakikita natin sa sarili natin, yun ang gusto ng Lord na ipag-repent natin. Tapos ang mangyayari, ibabalik din yun ng Lord ng katulad ng ginawa niya kay Job. Tinest niya si Job. Gusto ng Lord makita kung ano na talagang nasa puso ni Job. Tinetest siya ng Panginoon Jesus Christ. Tinanggal ko anong meron sa kanya. Diba? Lahat, pamilya, pera, pagkain, kaibigan. Diba? Tinanggal yun kay Job. Kahit ngayong sarili niyang asawa. Pero alam niyo ba guys, sa likod niyan, mas dodoblehin ni Lord Jesus Christ yung blessing after the rain. After ng problema na yan. No. Ito ay blessing in disguise. At yun yung kung ano nakikita natin ang mga imperfections natin, katulad ng ipinakita ni Lord Jesus Christ sa mga 7 simbahan na yun. No? Katulad ng ipinakita ng Lord ang 7 simbahan na yun. Kasi kada simbahan may problema yung kinakaharap. Yung iba, hindi nila napapansin, napapabayaan na nila yung problema. Kaya kada problema, meron yan. Kaya ang ginawa ng Espiritu ng Panginoon Jesus Christ, nire-reveal niya. O ikaw, mapagtiis ka, talagang ganito, ganyan, ginagawa mo, ginagampanan mo, bla bla. Pero isa lang yung ang nakikita ko sa'yo, ang ikakasaway ko sa'yo. Hindi mo na ako mahal ng katulad ng pagmamahal mo una. Ganun guys. So, hindi ibig sabihin na talagang na dahil sinusubok kayo ay wala na. It's a blessing din. Diyan makikita talaga kung anong klaseng tao tayo. Sa panahon na walang-wala ka, sa panahon na problemado ka, paano mo ba haharapin? Iinit ba ang ulo mo o magpapatuloy ka ba sa pagtitiwala sa Panginoon? Hanggang sa ibabalik ulit ng Panginoon na triple yung blessing na yun. Ganun si Lord Jesus Christ. Kasi iba't iba ang panahon. Iba't iba ang kinakaharap ng bawat araw. No, iba't iba yung sitwasyon sa bawat araw. So as long as you live, may hope pa din yan at may blessing. May gagawin si Lord Jesus Christ. At yun, doon nagtatapos ang ating Bible study. 4, 5, 6. No?